Tayo po ay nasa part 2 ng ating pinag-uusapan, the 7 manifestation of the Holy Spirit or 7 dimension of the Holy Spirit. Once again, our topic, the indwelling and manifested presence of the Holy Spirit produce a godly and blessed life. Yan talaga nagaganap. Gawin nating bida ay ang Diyos. Tinuro ko sa inyo, sinugo ng Ama si Jesus. Pero nung si Jesus ay matapos ang misyon sa lupa, siya bilang Diyos umakyat sa langit, iniwan si Holy Spirit. Isang Diyos ang ating pinaniniwalaan. 3 sa persona. Pinakikilala ko at pinakilala ko sa inyo sa matagal na panahon, ang Ama ay mapagmahal. Pinakilala ko sa inyo na si Jesus, the Savior and Lord, the Healer, the only begotten Son, the only way to heaven. Pero kailangan kong ipakilala sa lahat, sa bawat isa, the third person in the Trinity, Holy Spirit, na iniwan, dineposit sa iyo at sa akin, as initial deposit para sa mga pangako, kaganapan ng mga promises. Tinuro ko po yan ng 1 linggo. Initial deposit sa Holy Spirit. Para maniwala ka na yung mga pangakong pinangahawakan mo sa Kanya ay magaganap. Sa lupa hanggang langit. Ngayon, ang aking pong ituturo from Isaiah 11:2, 7 manifestation of the Holy Spirit. Nasa 2nd and 3rd manifestation. Yung 1 linggo po, it's all about that truly He is Lord. Na-explain ko po yan. Hindi ko po explain ngayon. Na-explain, balikan nyo na lang po sa JA1 by 1 page. Ngayon, that's the 2nd and 3rd. Tinuro ko po sa inyo for 2 weeks ang about or more about divine wisdom. Yung kahalagahan ng karunungan. At ibinigay ko sa inyong example is si Solomon. Ang hiningi niya talaga ay karunungan. Pero hindi lang karunungan ang ibinigay ng Panginoon sa kanya. Pati yung hindi niya hiningi ay ibinigay. Ganon kahalaga sa Panginoon na ang kanyang mga anak na representative niya sa lupa ay magtaglay ng karunungan. Ang ituturo ko po ngayon sa inyo ay yung understanding. Ito pong itinuturo ko ng first, itinuturo ko ngayong live, second. At ito rin pong itinuturo sa third, 4:30 service. Iisa pong itinuturo for the 3 services. Here we go. Ephesians 1:17-19. For 2nd dimension, manifestation, okay. Wisdom and understanding. Ephesians 1:17-19. That the Lord of our Lord Jesus Christ, pwede ko po kayong hilingin tumayo. Hanggang 2 paragraph lang tayo. With understanding, Lord, salamat sa divine wisdom, knowledge, and understanding overflowing as we know you through your word, Lord, in Jesus' name. As we know and learn from you, Lord, in Jesus' name. With understanding, thank you, Holy Spirit. Basahin po natin. That the God of our Lord, dito makikita po natin yung 3 persona. That the God of our Lord, Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. The eyes of your understanding, may mata po palang ating pangunawa, being enlightened, na ito ay kailangan mabuksan. Ibig sabihin, yung mata ng iba'y sarado. Kailangan mabuksan. Being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. Ikaw at ako'y may pagkatawag at kailangan natin itong maunawaan. What are the riches of the glory of His inheritance in the saints? Nung 1 linggo, binasa natin, ikaw at ako'y may glorious inheritance. And what is the exceeding greatness of His power toward us who believe? Na yung kapangyarihan ng Lord toward you and me is great. Naunawaan po natin? What is the exceeding greatness of His power toward us who believe?
sa mga nananampalataya ay may matinding kapangyarihan ng Diyos. Masaya po ba tayo doon? According to the working of His mighty power. Basahin natin sa Tagalog. Hinihiling ko sa Diyos, ang dakilang Ama, ito po si Paul, Apostle Paul, ng ating Panginoong Heso Kristo, nakita po natin yung Ama, and then Panginoong Heso Kristo, nabigyan niya kayo ng karunungan at pangunawa. Mahalaga po yan. Mula sa banal na Espiritu. Saan nagmumula ang karunungan at pangunawa? Sa Holy Spirit. Kaya praise be to God, ang isang nakipagrelasyon kay Kristo, nadyan si Holy Spirit. Kaya hindi ka maluloko, ikaw ay mamumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Pangunawa mula sa banal na Espiritu para lalo niya pa siyang, yun yung purpose, to know Him. Makilala. Ipinapanalangin ko rin, itong panalangin ni Apostle Paul, maliwanagan ang inyong puso't isipan para maunawaan yung pag-asa na inilaan niya sa atin. Ang napakahalaga at napakasaganang pagpapala na ipinangako niya sa mga pinabanal. Nasaan ang mga kamay ng pinabanal? Nasaan ang pinangakuan ng Lord? Anong ipinangako? Basa, napakasaganang pagpapala. Sino ang tatanggap mula sa pinangako na Diyos ng napakasaganang pagpapala? Lord, kayo po magpala ng mga salitang aming binasa. Panginoon, hallelujah, na ang gusto mo, panalangin mo para sa amin na ginamit mo si Apostle Paul. Makilala namin kayo at maranasan namin the glorious inheritance, O God. Hallelujah. At kayo, Holy Spirit, ang magbibigay sa amin ng divine knowledge, wisdom, and understanding as we know and learn from you. Salamat po for blessing the word na lahat ng aming pag-uusapan at aming babasahin at aming i-meditate ngayon. Thank you, Father. In Jesus' name, you can take your seat. May babasahin po uli ako. Nag-pray lang po ako to open the mind of your understanding. Sabihin mo, Lord, thank you for enlightening, for opening my mind of understanding. Mabuksan at maliwanagan ang puso't isipan. Amen? Nasaan dito yung nabuksan na at maliwanagan na ang puso't isipan. Ito po'y maganda. It is good to have the spirit of understanding. Matthew 13, 18, 19. Pwede ko ulit kayo mapatayo? Okay lang po. Kasi ang atin nung pinag-uusapan ay understanding. Ang kahalagahan ng understanding as we meditate the word. Ito po'y by verse, sa totoo lang. Dapat, doon po nakita natin yung three person doon sa ating binasa. Dito, tingnan natin. With understanding, mabuksan ang lahat ng kaisipan at kaunawaan. Walang hadlang sa pangunawa at walang magnanakaw in Jesus' name. Matthew 13, 18 to 19. Makinig kayo at unawain ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa mga hasig. Hindi ko na po inilagay diyan yung mga talinhaga. Meron lang po tayong kailangan makita rito. Kapag ang isang tao, sabay-sabay po tayo, with understanding, Lord, to everyone. 1, 2, 3, go. Kapag ang isang tao ay nakikinig ng mensahe, kagaya ngayon, tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, yun daw binhi ang tinutukoy. Dumarating ang masama, agad inalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Makinig kayo. Paano naaalis ng masama ng dyablo kung hindi siya makakalapit? Diba? Ang kaharap ko ngayon, simula sa araw na ito, habang kayo'y nandyan, tayong lahat ay makikinig mabuti
at walang madadaisan ng snatcher ng Word of God. Maganda po sa English. Yung masama ay, sa iba pong translation, nakalagay na masama ay si Satan. Pero sa ibang translation, the devil. Basahin natin. Now listen to the explanation of the parable about the farmer planting seeds. 19. The seed, yung binhi, salita ng Diyos, that fell on the footpath represents those who hear the message, kayong mga nakikinig, about the kingdom and don't understand it, hindi inunawa. Then the evil one comes and snatches away the seed that was planted in their hearts. Sino nagsasabing ayaw mong madadaisan ka ng snatcher ng Word of God? Dahil ikaw ay makikinig, attentive ka sa pakikinig. Ideklara mo yan, Lord, by your grace, I will be attentive to hear your word, your message, and I will not allow the enemy to come before me to snatch the holy word implanted in my mind and in my heart. In Jesus' name. Sino rito ang nagsasabing, you have the alertness spirit. Sabihin natin, I'm alert, alive. And I have enthusiastic spirit. Palakpakan natin si Lord. Kita nyo? Kaya yung iba, kasi ito ang linaw. Then the evil one comes and snatches away the seed. Hindi kayo papayag. Nariritong kaharap ko'y maitaimtim na nakikinig. Sabi mo sa iyong katabi, salamat sa Lord, di ka tutulog. Hindi pala, wala naman. Makikinig tayo mabuti. Pumala ka, makikinig mabuti. Aba, pag yan, hindi nauna. Hindi po ako may sabi. Ini-snatch pala. Pero walang presensya rito ng kaaway, kundi presence ni Lord. Winelcome natin presence ni Holy Spirit, kaya walang aantukin. Amen? Umalakpak sa Panginoon ng bless. Only the presence of God we allow. You can take your seat. Ito po yung nakita kong kahalagahan ng pangunawa. Ito ang kahalagahan ng pakikinig. Most especially nang itinuturo at message ay about nagbabasa ng Word of God. Meron talaga nag-i-snatch. So wag kang papayag makipag-usap ako, usapin ka na yung katabi, not unless ang sinabi kong sabihin mo sa yung katabi. Job chapter, kasi ang ating pong pinag-uusapan is spirit of understanding, at ito po talaga ay manifestation of the Holy Spirit. The 7 manifestation of the Holy Spirit, 2nd and 3rd, is about spirit of wisdom and understanding. The first one, nung isang linggo, the Spirit of the Lord. Ngayon, naituro ko na po sa inyo for almost 2 weeks, if I'm not mistaken, about the Spirit of wisdom. Tayo po ang representative ng Panginoon dito sa lupa. So we need, like Jesus Christ is our great example. Bakit siya nagtagumpay? Because of the Holy Spirit. To the point of death na siya'y nagbayad ng kasalanan natin because of the Holy Spirit Himself. Bakit siya ang tali-talino? Because of the Holy Spirit. Palakpakan natin si Holy Spirit. Job chapter 32 verse 8. There is a spirit in man. Ikaw at ako ay nabubuo sa kaluluwa, espiritu at katawan. There is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives him understanding. Nakuha nyo? Yung hininga. The breath. The Holy Spirit is like a river that never goes dry out of our belly. Hindi nanghihinang si Holy Spirit, but sometimes He need to get you, makuha ang attention mo, para maramdaman mo, wow, si Lord kumikilos. Hindi nanghihinang kapangyarihan ni Lord. Can I hear amen? All powerful siya at siya nasa iyo. Hello? Para magtagumpay ka. Mapagtagumpayan mo ang laban ng antok, ang anumang laban, problema, magtatagumpay because of the Holy Spirit in you. Sino rito ang tumanggap ng totoo kay Jesus, Lord and Savior mo, at nasa iyo si Holy Spirit? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Now,
He gives. Basahin po natin. There is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives him understanding. Sino ang nagbibigay ng kaunawaan? Si Holy Spirit. Bakit yung mga unbeliever, ayoko magbasa ng Biblia, hindi ko naman maunawaan. Patay ang Espiritu. Wala sa kanila si Holy Spirit. Bakit ang Espiritu natin na dating patay, nung tayo tumanggap kay Kristo, ay nabuhay? Because of the Holy Spirit in us, nabuhay. Palapan natin si Holy Spirit. Tinuro ko na yan. Anong kalagayan natin dati? Patay ang Espiritu. Hiwalay tayo sa Diyos. Pero anong nangyari? Nung tanggapin natin si Christ bilang Lord and Savior, yung Espiritong patay ay nabuhay because of the Holy Spirit na nasa atin, ng Spirit of Christ, Spirit of Abba. Amen? Malinaw po? May example po akong ibibigay sa inyo kung sino sa Biblia yung may taglay na karunungan. Kaya magaling siyang may kaalaman siya. At dito, na-interpret niya yung nakasulat sa pader. Sa lamangkero, hindi kayang i-interpret. Manghuhula, hindi kayang i-interpret. Naghanap ang hari at bibigyan niya ng reward ang makakapag-interpret doon sa isinulat ng kamay sa pader na alam niya ito'y galing sa Panginoon. Naghanap ang hari. Ito po ang senaryo. Walang ano-ano'y lumitaw ang isang kamay ng tao. Hallelujah. Sabihin natin kamay ng tao. At sumulat ito sa pader ng palasyo sa tapat ng lalagyan ang ilawan. Nakita ito ng haring si Belshazzar. Ito po. Ng hari, namutla siya. Abay, sino hindi mamumutlay, kamay lamang na nagsusulat sa pader. Namutla. Saan na yun? Namutla siya. Siguro nawalan ng dugo. Nangatog ang mga tuhod. Ibig sabihin, natakot. At nalugmok sa matinding takot. Gayang palang nararanasan pag matindi, naranasan mo yung gayaan. Nangatog, namutla, nalugmok. Yan yung hari. Sumigaw siya. Dalhin dito mga enkantador, mga astrologo at mga manghuhula. Sinabi niya sa mga ito, bakit ay may kamay sa pader na nagsusulat? Ay hindi maintindihan. Tekel, may nakalagay. Hindi ko na po inilagay dito kasi talaga pong shinorten ko dahil ako nga po ay after communion ay akyat sa taas at nag-dedicate ng sanggol. Pero ako po ay nakapag-preach and then nakapag-communion. Sino mang makabasa at makapagpaliwanag sa nakasulat na ito ay bibihisan ko ng damit na kulay ube, sabi ng hari. Kukwentasan ko ng ginto, gagawin kong ikatlo sa kapangyarihan sa buong kaharian. May reward. Kasi takot na takot yung hari. Di pinatawag ang mga enkantador, manghuhula, yung alam niyang pwede. Doon lang ang alam niya pero nagsalita yung ina. Ang inang reyna ni Haring Belshazzar, sino ro yung natakot? Haring Belshazzar. Anong pangalan ng haring natakot? Haring Belshazzar. Ang inang reyna ni Haring Belshazzar ay pumasok sa bilwagan nang marinig niya ang pag-uusap ng anak niyang hari at ng mga tagapamahala nito. Sinabi niya, mabuhay ang anak kong hari. Huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo may isang taong kinakasihan ng espiritu ng... Kala ko ako'y sinasamahan niyo. Sabay-sabay tayo. Basahin natin. Sinabi niya, mabuhay ang anak kong hari. Huwag kang mabagabag at mamutla sa takot. Sa kaharian mo ay may isang tao kinakasihan ng mga banal na Diyos. Sino yung tinutukoy? Si Holy Spirit. Noong panahong iyong ama, ng iyong amang si Nebukadnezar, sinong ama ni Belshazzar? Nebukadnezar.
Nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking iyon ay hinirang noon ng iyong ama bilang pinuno ng salamingkero, pinuno na inkatador, nakikipag-usap sa mga espiritu, mga astrologo dahil sa pambihira niyang talino, sa pagpapaliwanag ng panaginip at ng mga palaisipan at paglutas ng mabibigat na suliranin. Sino yung tinutukoy na ginagamit noong panahon na yun na may taglay na karunungan, katalino at kaalaman? Sabi rito, lumulutas ng mabibigat na suliranin. Ganyan po ang may karunungan. Ganyan ang may kaalaman. At yan po'y kailangan namin bilang mga senior pastor, mula sa bishop, mga pastor, mga life group leader, ministry heads, lahat tayo, kailangan natin yung understanding, pangunawa. Kasi dito, nakapaloob dito. Dahil sa karunungan, katalinuhan, pangunawa, nakakapag-solve ng mabibigat na suliranin. Alam niyo po ba kami bilang senior pastor, ang dami pong mga suliranin, iba't ibang suliranin. Hindi namin suliranin ng iba, pero pinagkatiwalaan ako bilang senior, ang bishop bilang apostle. Kailangan po yun ay malulutas. Mga project, marami po kami responsibility. Kailangan namin ng karunungan, pero yan po'y delegated sa mga assistant, ministry head, mga life group leader. Lahat tayo ay kailangan ng karunungan, kagaya ng nung isang linggo ay kagaya ni Solomon. Amen? At ngayon, ito naman si Daniel. Nakalulutas ng mga suliranin, may harap sa iyo, magkakounsel ka. Delikado kapag mali ang iyong sinabi. Ikaw, konsehal, may konsehal tayo dito. Konsehal ng barangay. Mga mayor, mga governor, may magpapakounsel sa iyo. Sa amin bilang pastor, ang dami po. Kailangan po ang karunungan. Ikaw bilang ama, bilang ina. Kailangan maging produkto nito, ang result nitong maganda. All of us need wisdom, knowledge, and understanding. Are you listening? Iniligay ka ng Panginoon sa isang kumpanya. Iniligay ka ng Panginoon dyan sa iyong trabaho. May naririnig kang problema, wag kang pretend na hindi mo alam o magpipretend na alam mo without praying to the Holy Spirit. We need the Holy Spirit. We need to ask. We need to ask. Kasi nakasalalay sa iyo. Lalo pag yun yung mga relationship na medyo kung anong sasabihin mo. From the time na ako'y maging pastor, ang dami ko po, for the glory of God, yun naman po talagang, kaya ka nga inilagay dyan ng Lord. You need to ask wisdom, knowledge, understanding. Kayo rin bilang ministry heads, kayo bilang mga life group leaders, kayo bilang nanay at tatay, kayo bilang mga estudyante, may mga kapwa estudyante kayo, may mga kapwa kasama kayo sa trabaho, ilalapit ng Lord sa inyo, every one of us need wisdom and understanding. Ikaw nilagay ka bilang manalo sa konsehal, mayor, governor, councilor, I should say congressman. Meron we need the Holy Spirit for that different kinds of assignment. Are you listening? May lalapit sa iyo, magpapakounsel, magtatanong. Akala nyo ba, madali lang yun? Hindi. Pag nagkamali ka ng counsel, harap tayo sa Lord. Kaya we need. Lahat tayo kailangan yan. At hindi naman pwedeng ibaliwala mo. Kaya ka nga estudyante na inilapit doon sa may problema, ikaw ay Kristiyano, may gagawin ka. Ipinaalam ng Lord sa iyo, ng iyong kaibigan, may gagawin ka. Sa iyong trabaho, sa school, saan man yan, sa iyong family. Kailangan natin wisdom and understanding daily. Inharap nga si Daniel sa hari. Sinabi nito kay Daniel, ikaw pala ang Daniel na kasama sa mga dinalang bihag ng aking amang hari. Nabalitaan kong sumasa iyong espiritu ng mga banal na Diyos. Mayroong ka raw pambihirang talino. Ano meron si Daniel?
pambihirang talino at karunungan. Sino rito ang gusto kung anong ibinigay ni Lord kay Solomon, anong ibinigay ni Lord at pinagkatiwala ni Lord kay Daniel, ay kaya ring ibigay sa iyo for His great purpose. Sabihin natin, Lord, I believe you are the God of yesterday, today, and forever. For your glory, Lord. Kung ano man ang pinagkaloob mong karunungan, kaalaman, katalinuhan, kay Solomon, kay Daniel, Lord, bilang pinuno, ako'y pinuno, O God, sa eskwelahan, sige sabihin mo yan sa Panginoon. Pinuno sa tahanan, pinuno, ikaw ay nilagay bilang ilaw ka doon sa sanlibutan, doon sa iyong opisina. Sabi mo, Lord, ako'y inilagay mo bilang ilaw kung saan ako naroon. Tulungan mo ko, kailangan ko ng divine knowledge, wisdom, and understanding para sa panamumunuan ko. O God, kung saan man ako naroon, mula sa aking pamilya, sa eskwelahan, sa trabaho. Lord, kailangan ko kayo. Thank you, Jesus, for the divine knowledge, wisdom, and understanding. Palakpakan natin si Lord. Hiniling ba natin sa Panginoon? Every one of us has different assignment from the Lord. Wherever the Lord put you in place, in company, in ministry, in school, in business, kailangan natin yan. Now, mula sa ating binasa, tingnan natin yung fruit of the Spirit of understanding. Imagine mo si Daniel ay mga mabibigat mabibigat na suliranin ay nalulutas. Wow! Why? First fruit of the Spirit of understanding. God will reveal complex aspects that others don't understand. Sino makakapagpaliwanag nung isinulat? Hindi ko na lang po inilagay dito na ipaliwanag po ni Daniel. Ang tinutukoy doon na ina-address ng Lord doon sa isinulat ng kamay ay si Haring Belshazzar. Kung sino siya, na siya'y sumamba sa Diyos-Diyosan, na siya ay sinukat ngunit kulang, tinimbang ngunit kulang, na siya'y mapagmalaki, na siya'y sumamba sa Diyos-Diyosan, kaya babawiin ng Panginoon ang kanyang buhay. Yun po ang kahulugan ng mene-mene. At naipaliwanag po ni Daniel, wow! Galing! Galing ng Lord sa buhay mo at sa buhay ko. Galing-galing ni Lord! That's the importance. Dito yung complex aspects na hindi natin maunawaan na ipakita po doon because of the understanding and wisdom from the Lord. I remember the Lord allowed me to encounter atheists. One time, meron po akong ipinag-pray. Doon sa bahay na yon, may anak palang atheist. Iniharap ako. Ito lang po ang sasabihin ko sa inyo, huwag niyong hahayaan na kayo na may taglay ng Holy Spirit ay ma-overpower at mapangibabawa ng mga salitang mali. What do I mean? Kailangan, masa ka sa Holy Spirit. Masa ka as much as possible, since limited ang time, ang sasabihin mo lahat, it's all about God. Para ma-drive mo siya na manalig. Kasi hindi naniniwalang may Diyos. Yun po yun. So, sino po yung kasama ko that time para iharap sa isang atheist? Matthew 10:20. Hindi kayong magsasalita. Ang Espiritu ng Ama ang magsasalita sa mamagitan nyo. Nagmanifest yun. Sasabihin ko sa inyo, saan man kayo pumunta, basta ang iyong purpose ay magawa yung assignment ni Lord sa buhay mo, huwag kang matatakot. Handa dyan si Lord. Expert dyan si Lord. Magugulat ka na lang. Pati ikaw ay matututo. Ano yung sinabi ko? Galing kay Holy Spirit. Palakpakan natin si Lord. Total dependency sa Lord. Huwag kang matatakot.
Number one fruit of the Spirit of understanding, God will reveal complex. Aasa ka talaga kay Holy Spirit. God will give you more insight. Habang nagbabasa ka ng Biblia, nasa iyo si Holy Spirit. Mauunawaan mo verse by verse. Hindi ka makaalis. Kaya lang, mapapansin nyo, sa aking pinapadalang mga devotion, contextual. Hindi po ako nadampot lang ng isa. Kasi, okay, nag-iingat. Kasi ako po'y parang, may mga kumukuha pong teaching doon po sa devotion ko po. Parang ang bishop sa midweek, sa Wednesday. Ang turo niya, hindi po yung ano lang, in short time, short lang na ganyan. Hindi. Talagang parang teaching. Pero devotion. So, ganun din po yung way how the Lord works in my life na hindi yung ano lang, simple lang, hindi. Kasi kailangang matuto natin, kailangang ma-feed ang ating spirit. Ma-feed ng Word of God. So God will give you more insight. Sabi mo, ideklara mo sa katabi mo, God will give you more insight sa different situation. And that is understanding. In school, college, and business ministry, God will enable you to understand the complex problems. Diyan na bibigyan ng promotion eh. Diyan na papawaw ang manager. Pag ikaw wow. Sino rito ang gustong mapawaw sa iyo ang iyong teacher? Mga estudyante, mapawaw sa iyo, konsehal. Because of the insight. So you need to learn more. Paano ang simula ng karunungan? Having a God-fearing heart. Humble heart. God will enable you to understand the complex problems in school, college, business, ministry. Hindi po bibigyan ng Lord at pagkakatiwalaan ng Panginoon ng 10. Yan po ay parable din. Kung sa isa ay hindi mo kayang i-manage. Kung yung ibinigay sa iyo at pinagkatiwala, hindi mo kayang i-manage well. Paano ka bibigyan pa at dadagdagan? I-manage mo muna yung hawak mo. Kaya ako yung nagdideklara, lahat tayo rito mula sa buhay ko, senior pastor, assistant pastors, and the rest ng mga naritong leaders, lahat tayo may taglay na karunungan dahil tayo palalakihin at pararamihin ni Lord. Sa lugar ng Sinala Outreach, sa lugar ng mga Bible anointed group in different areas, lahat tayo, pararamihin tayo ni Lord. Basta mula sa coordinator, kailangan nandun yung wisdom. Ang goal ko rito, maparami yung dadalhin sa Panginoon. Dapat may goal ka. Kung ikaw ay nasa AG, yan po tinuro ko ng mentoring ng isang nasa AG ka, ang target mo, itong laman ng aking anointed group na ito ay may bago laging mapapalabilang. May bago, may bago, may bago, may bago. Yan ang purpose ng Lord. Na ilalapit sa Panginoon, yun dati lalago, lalago, lalago. Yan po ang sinabi ko sa mentoring. Yung naririyan na, matagal na dyan sa anointed group na yan, kailangan lumago. Magdala ng bago, ng bago, ng bago. Bakit? Yung apoy ay naglalagablag kapag may bagong kahoy. Sa AG, maglalagablag yan. Ang mga nasa loob ng anointed group sa Sinala at sa Alalom, sa San Roque, sa Bolo, marami tayong baka meron hindi ako ma-mention. Maglalagablab yan. Paano naglalagablab yung apoy na aandap-andap? Naglalagay ng bagong kahoy. Ganon din sa anointed group. Ang inyong targetin, yung nasa loob ay maging tunay na disciple, kaya ako'y lagi nagme-mentor. Yung nasa loob ay maging tunay na disciple at yung mga naririto sa loob ay maging maalab at magdagdag. Hindi pwedeng laging kayo na lang. Kailangan may bago. May bago. May bago. At ako'y natutuwa, may bago ngayon. Kaya maaalab ang mga narito. Sabi ko, kaharap ko'y maaalab. Mabuti na lang. Amen. Welcome po, sir. Welcome. God will take you to the next level
and He will be glorified. Yan ang purpose ni Lord. Kailangan natin wisdom and knowledge and understanding. Sa iyong trabaho, gusto mo ma-promote? Mag-extra mile ka, extra effort. Kahit, yan po ang aking mga, nasabi lagi ng aking, yan po ang tama. Pakita mo na you have this wisdom from the Lord. How to activate spirit of understanding? Paano i-activate ang spirit of understanding? Maging malalim ang relasyon mo sa Holy Spirit. Deeper relationship with the Holy Spirit. Ngayon, pinakilala ko po sa inyo si Holy Spirit ng ilang buwan. Yun po ang ating pinag-aralan. Yun po ay series. Para tayo ay ma-activate yung understanding, magkaroon ng malalim na relasyon kay Holy Spirit. Impartation also happens when you talk and preach about the Holy Spirit. Kapag pinag-uusapan nyo sa life group, si Holy Spirit, the Lord tested me. Midweek akong humawak, na hindi naman ako ang dapat humawak dahil ang nahawak noon ay mga assistant. Ngayon, ang nahawak na ministry heads. The Lord tested me. Ako ang biglang humawak dahil sabi ko, parang wala yatang assistant. Ako na magtuturo. So ano yung way? Nag-raise up ako ng 13 tanong na wala akong tinginan. Mula sa aking itinuro about the Holy Spirit. Sino nandun? Tayo, taas ang kamay. Taas ang kamay. Sadyo. Sino nandun? O si Sadyo. Yung iba po ay nasa first service kanina. 13 tanong. 13 nga, Sadyo. 13 or more. More pa. Walang saan ko kinuha? Sa lahat ng tinuro ko mula sa topic na Holy Spirit. Mahirap ba ang tanong, Isadyo? Nagtanong din ako kanina. Mahirap ba? Sabi ni Mila, nakakalito. Confusing daw yung tanong. Kailangan mag-isip ka. So, tinest ako din ni Lord. And praise be to God. Praise to the Holy Spirit. Kasi for the glory of God, nandyan siya na nagagawa ako ng teaching. So, ako, una ang natututo. Kaya nung time na yung biglaan, ako ang tatayo midweek, ang aking way, hindi teaching, kundi raising up questions from the topic about the Holy Spirit. Praise be to God. Palapalan natin si Holy Spirit. Ito yung sinasabi, by having impartation also happens when you talk and preach about the Holy Spirit. Makakatanggap ka ng dagdag na kaalaman, dagdag na karunungan, knowledge, wisdom, and understanding when you talk. Always talk about the Holy Spirit. When you share about the Holy Spirit. Ano raw, in return, ang gagawin niya? I-increase ang iyong knowledge, ang iyong wisdom, and understanding. Itinuro ko sa inyo ang different kinds of wisdom. Ang ating pinag-uusapan ay divine. Yung marunong ka mag-counsel. Yung ikaw ay nagko-contribute for the solution. For the solution na tama according to God's way. Now, activation na tayo. Ay, hindi pa. How to activate spirit understanding? Number, Yan. Last. By having a childlike, open, humble, repentant, forgiving, and receptive heart. At teachable ka. Dapat ikaw ay mapagpatawad. Dapat ikaw ay humble. Kasi hindi ka talaga lalalim ang iyong kaalaman kung ikaw ay hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Iisipin mo lagi, ikaw ang tama, paano ka mababago? Now, we will proceed sa activation. Deeper understanding. Ito po ang activation ngayon. Kailangan ng karunungan
I-impart ko sa inyo ang knowledge. Unawain niyong mabuti. Mahalaga ito. Activation na tayo. Paano maa-activate yung pangunawa? Ibibigay ko sa inyo ngayon para gising na gising kayo. Itong understanding about sin, sickness, and death. Para gising na gising kayo. Kasi pinag-uusapan natin understanding. Ito'y short lang hanggang tayo matapos. Kasi akala ko po, ang ituturo ko ay kung yung case, susi, binago ni Lord. Susi. To access the blessing. Ang ganda kaya nun. Kaya lang, akala ko rin padalawa yung Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Year 2025 na po tayo sa Jewish calendar. 5785. Nagsimula noong October 2. Nagkaroon po ng Feast of the Trumpets noong October 2. Kala ko yun ang ituturo ko ng year 5785. 5 ay hey. Kala ko yun ang ituturo ko, pero dito ako dinala ni Lord. Understanding. Mahalaga ito. Activation tayo ngayon para makuha ko, ma-catch ko ng inyong attention, makinig kayong mabuti. Hindi kalooban ng Lord ang tao ay may sakit. Hindi galing sa Diyos na ang tao ay may sakit. Ang original plan ng Panginoon sa tao ay mabuhay na walang sakit. In the Garden of Eden. Nagsimula ang sakit. Ito'y in between ng kasalanan at kamatayan. Ang kamatayan, hindi yan ang plano ng Lord. Nagsimula ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, in between ng kasalanan at kamatayan ay sakit. Hindi kayo, understanding, spirit of understanding. Romans 5:12. Dumating ang kasalanan sa mundo. Ibig sabihin, wala noon. Sila'y nasa Garden of Eden, pinakita ko sa inyo yan sa topic nung isang linggo, nung 2 weeks ago. Tinukso si Eva at si Adan, o si Adan, o si Eva. Pero dito, ang tinutukoy, yan na lumabag ay si Adan. Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. Bakit si Adan ang lumabag? Si Adan ang pinagbilinan ng Diyos. Hindi na i-relay ng maayos kay Eva. Yes, si Eva ang unang kumain. Binigyan si Adan. At nung hinanap sila ni Lord, nagtago sila dahil wala silang banal na takot. Ang meron sa kanila'y takot lang na lumalayo sa Panginoon. Bakit takot na naglalayo? Nagtago. Ano yung banal na takot? Ang banal na takot ay kagaya ng ginawa ni Jose. Si Jose ay tinukso ng asawa ni Pharaoh o ni Potiphar. Pero ang ginawa ni Jose, tumakbo sa kasalanan. Lumayo sa kasalanan. Yan ang God-fearing. Intindihan nyo? Pero diyan sa senaryo, nung magkasala si Eva at si Adan, ang ginawa nila, lumayo sa Panginoon, nagtago, kaya hinanap sila. And that is not having the God-fearing heart, kundi frightened. Magkaiba ang frightening kaysa God-fearing. Andiyan ba tayo? Ano ang sinong example ko ng may God-fearing na lumayo sa kasalanan? Si Joseph. Sinong example ko na may frightened, natakot, lumayo sa Diyos? Eva at Adan. Nagtago sila. Kaya hinanap sila. Nasaan kayo? Bakit? Kumain ba kayo ng bunga ng puno na pinagbabawal? Kasi po, yung pong inyong ibinigay na babae sa akin. Sabi naman babae, kasi po, yung pong ahas, naghanap ng sisisihin. Sabi mo sa iyong katabi, kumusta ka? Dapat umaamin na laang.
Pag nagkakamali, magiging matalino pa. Amen? Dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating din ang kamatayan. Wala niyan. Nagsimula ang kamatayan nung pumasok ang kasalanan. Pero in between kasalanan at kamatayan ay sakit. Pero yan dalawang yan, yan tatlong yan, kasalanan, kamatayan, at sakit, ay pinagbagian ni Jesus Christ. Ang gusto ng Panginoon, pumunta siya sa lupa upang ikaw at ako'y bigyan ng buhay na ganap at kasiyas-iya. Yan ang ibinigay ng Panginoon. Niredeem tayo sa kamatayan. Maalis ka lang sa lupa, buhay ka pa rin, papaltan lang ang iyong katawang nabubulok. Papaltan ang toldang tinitirahan mo ng toldang glorified body. Lilipat ka lang naman ng tirahan, hindi naman mamamatay dahil ang kaluluwa hindi namamatay. Ang namamatay ay pangalawang kamatayan, total separation sa Diyos. Sinong tatanggap ng total separation sa Diyos? Ang mga taong hindi mananampalataya. Sino rito ang tunay na born again na hindi mo mararanasan ng eternal death? Ang mararanasan may buhay na walang hanggan sa piling ng Ama. Palapakan natin sa Panginoon. Kailangan 2 beses kang ipanganak para 1 beses ka lang mamamatay. Anong unang kapanganakan? Ipinanganakan na iyong ina. Anong pangalawang kapanganakan? Ipinanganak kang muli sa Espiritu. Nananahan sa iyo si Holy Spirit. Kailan nagsisimulang manahan si Holy Spirit? Simula na mag-surrender ka ng buhay mo at sabihin mo, Lord, ikaw ang Lord ng buhay ko. Jesus Christ, my Lord and my Savior. Yan ay naganap sa iyo, naganap sa iyo, naganap sa iyo, naganap sa iyo. Tayo ay hindi makasalanang tao. Tayo'y dating makasalanang tao na ngayon ay naging anak ng Diyos, nilinis, hinugasan, at tayo'y pinapaging banal. Set apart and called. We belong to God. You are not a sinner. You are already. You have the righteousness of God in Christ Jesus. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. When the Lord Jesus came to save, He not only forgave man's sin, but also healed man's body. Nung dumating ang Panginoon, hindi lang niya tayo iniligtas sa kasalanan. Hindi niya lang tayo iniligtas sa kamatayan. Tayo iniligtas din niya sa sakit karamdaman. Ang lahat na iya'y binayaran niya sa cross of Calvary at pinatutunayan niya ng salita ng Diyos. Sa Isaiah 53:5. Sickness and sin, the Bible discloses a close relation between sickness and sin, and the ultimate consequence of sin is death. Sickness lies between sin and death. If there were no sin in the world, there will be neither sickness nor death. Kung walang kasalanan na pumasok, walang kamatayan, walang sakit karamdaman. Pero ang magandang balita ay Isaiah 53:5. Basa po. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya'y binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling. Gagaling o gumaling? Gumaling dahil sa pahirap na ninanas niya sa mga hampas na kanyang tinanggap. Ano pong makikita natin sa ating binasa? Kasalanan at kagalingan. Yan ay parehong binayaran ng Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin si Lord. Ito ang tanong. Sino ang nagkasala ng magkasakit? Mamaya babasahin ko pala rito. Isaiah 53:5. Basahin uli natin. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo'y gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sila po'y laging compliment. Kagalingan, Savior siya para tayo mapalangit. Savior siya kapag tayo may sakit. Para tayo gumaling. Kaya ang sabi niya, pumunta ako sa lupa upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasiya.
Jesus Christ provides not only salvation, but also healing of sickness. These two go together because Father God loved us so much. Psalms 103 verse 3. Ang lahat kong kasalanan ay siya ang nagpapatawad. Lahat po ba o may pinipiling kasalanan? May malaki po ba at maliit na kasalanan? Lahat. Lahat ng malaki o maliit yan ay sa harapan ng Diyos ay kasalanan. At lahat ng kasalanan ay pinapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Wow, sabihin natin, wow! Basahin niyo ang nasa unahan, pagpapatawad. Pagkatapos mapatawad, may kagalingan. Ang tao po bang ayaw umamin siya'y mali, mapapatawad? Hindi. Kailangan mo, take the responsibility. Ito pa maganda, may papakita ko sa inyo para mahaba ang ating worship mamaya. Tingnan. Look. Nakita natin dito lahat. Basahin uli natin Psalms 103 verse 3. Ang lahat kong kasalanan. Ang atin po bang kasalanan, mula po ba tayo ng ipanganak, ay makasalanan na? Kasama po ba yan sa binayaran? Yung po bang kasalanan minana kay Eva at kay Adan ay binayaran ni Lord? Yung bang kasalanan mo kahapon, bayad na? Yung bang kasalanan mo ngayon, dahil wala mang perfect, bayad na? Yung bang magiging kasalanan mo, bayad na? Dahil nakalagay dito ang lahat kong kasalanan. Now, marami po ba kayong alam na sakit? Kaya bang bilangin ang pangalan ng sakit? Ang lahat po ba ng sakit ay binayaran ni Christ? Ang lahat po bang kasakit ay kayang pagalingin ng Panginoong Diyos? Palakpakan natin si Christ. Ano lang ang kailangan? Mabago ang laman ng utak ng tao. Alam niyo, ako'y ginawa ng Panginoon ng napakaraming himala na walang kinalaman ng doktor. Lunas na walang kinalaman ng doktor for the glory of God. Malalaking bukol. Pero ako'y buntis at walang ibang aasahan. Natutunaw nito maliban sa Diyos. Sinusitis na ako'y dalaga pa, hindi pa ako born again, nandyan na at daming gustong operahin ni Dr. Palacio. Pero nung ako'y maborn again, itong unang himala, bukod sa akin salvation, pinagaling ng walang operasyon. Makinig kayo. Pumasok ang kamatayan dahil sa kasalanan. Pumapasok ang sakit dahil sa kasalanan. Lahat po ba ng sakit ay may kinalaman ng kasalanan? Meron po sa Biblia na tinanong, sinong may kasalanan nito? Ang kanyang tatay o kanyang ina? Ano ang sagot? Walang kinalaman ng kanyang magulang. Itong sakit niya ay para maparangalan ang palo. Para hindi mo ikondema yung sarili. Pero pag ikaw ay may sitwasyon sa negosyo, sa trabaho, may sitwasyon ko sa pamilya na hindi maganda, sabihin natin, self-examination ay kailangan. Tatapos na po ako. Self-examination ay kailangan. Self-examination ay kailangan. Why? Forgiveness precedes healing. Yung pagpapatawad sa sarili mo. Yung pagpapatawad sa iba. Kasunod nito'y kagalingan. May mga sakit karamdaman sa Biblia na walang kinalaman ng magulang, ito'y para lang maparangalan ang Panginoon. Kagaya na nangyari kay Lazaro. At pakikita ko yan sa inyo sa Bible. At ito ang kailangan maging laman ng isip natin. Jesus Christ came to destroy the works of the devil. 1 John 3:8. At tayo naririto ngayon. God has given us the power and authority to destroy all the plans. In Jesus' name, sabay-sabay tayo. Everyone are covered by the blood of Jesus, maging nasa online. Thank you, Lord, for giving us the power and authority. In Jesus' name,
We destroy, sabi natin, using the power and authority of the Most High God. Using the name of Jesus and through the blood of Jesus, we destroy and cancel all the works and plans of the enemy over everyone's lives, over my family's lives, over my life in the name of Jesus. Because God has given me the power and authority to destroy the works and plans of the enemy in Jesus' name. I shut the door and plan of the enemy. I shut the door for the enemy. Only the door of blessing be open to everyone na narito at mga nasa online sa buhay ko at sa pamilya ko. In Jesus' name, I subject every kind of sickness and disease under the authority of the Most High God, under the authority of the name of Jesus. Sabihin natin, ipinapasakop ko ang lahat ng pangalan ng sakit, ang lahat ng pangalan ng problema, anumang pangalan yan, ipinapasakop ko under the authority of the supreme authority of the name, the most powerful name of the Lord Jesus Christ. I'm victorious. Ako ay mapagtagumpay na anak ng Diyos. Ang plano mo, Lord, sa buhay ko'y buhay na ganap at kasiya-siya. I'm not a sinner. I'm a child of God. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Ako'y redeemed, ako'y sanctified, ako'y justified. Nananahan sa akin si Holy Spirit. Ang Espiritu ng Diyos na bumuhay sa Panginoong Hesus ay nananahan sa akin. At ang Panginoong Hesukristo, hallelujah, ang aking Panginoon, ang aking tagapagligtas, my Savior, my healer. Palakpakan natin si Lord. Sumunod kayo? Binilisan ko po at ako'y may mga kasunod pang babasahin. Kailangan po yan. Kailangan ko po kayong i-guide. Remember, 10 taon mula nung September 2019, ang gagamitin ng Panginoong Diyos ay bibig. At yun po sana ako'y magtuturo ng 5785. Dahil yun na po ang New Year, nag-New Year na po sa Israel. Hindi lang po yun at ito po yung bibig. Kaya ako po'y lagi nagpapasunod sa inyo. Hindi nyo napapansin. Every preaching, nagpapasunod ako sa inyo. Nasunod po kayo? I'm leading you. I'm guiding you. Kailangan. Sabihin natin, Father, in Jesus' name, ang bibig ko, surrender sa'yo. Dedicated sa'yo. Ang puso ko, ang buhay ko, ang isip ko, ang pandinig ko, buong parts ng katawan ko, bilang templo mo, dedicated ito sa'yo. Kayo po ang gumamit. Every minute, every second, of an hour, of a day, of a week, of a month, kayo lang po ang pinahintulutan kong gumamit habang ako'y nabubuhay, Lord. Having the divine knowledge, wisdom, and understanding because of you, Holy Spirit, in my life. In Jesus' name. Use me, Lord, as a channel of blessing. I'm super blessed beyond measure. And will be a blessing daily. Palakpakan natin si Lord. Now, kailangan po ito na kayo mapasunod lagi. Kasi counterfeit ng enemy, naghahanap po siya ng bibig na magagamit. Para i-put down, i-discourage, para takutin, para magdeklara ng negative. Ikaw at ako ay hindi pagagamit sa kaaway. Tayo encourager, J1 culture ang ating tataglayin. We don't destroy, we build. Amen? We are anointed. We are blessed. Amen? We are a deliverer. Okay. Jesus Christ came to destroy the works of the devil. Jesus went about doing good and healing all that were oppressed by the devil. At ngayon tayo naririto. Binigyan tayo ng kapangyarihan to pray over for the sick. Forgiveness and healing complement each other. Kaya kung meron kang kagalit, patawarin mo. At kung meron kang nagawang kasalanan,
kailangan ma-receive mo pagpapatawad ng Panginoon at mabago ka. Pinatawad ka na, pero makinig kayo. Yung naman purpose ng Lord why you need to repent is to humble yourself. For you to be humble. Kasi ang ating Diyos na nagpakumbaba, nag-wash ng feet ng mga disciple. Pero kapag ikaw ay nagkamali, ayaw mong tumanggap na pagkakamali. Prideful ka eh. Ayaw ni Lord noon. Ang nagmamalaki ay ibabagsak. God resists the proud, but He gives grace to the humble. Nandiyan ba tayo? Lord natin, nagpakumbaba, nag-wash ng feet ng disciple. Eh tayo naman lahat ng kasalanan natin, ibiniyaran na. Eh bakit kailangan humingi ng tawad? Ang ibig sabihin ng paghingi ng tawad, inaamin mo, nagpapakumbaba ka, Lord, nagkamali ako. You need to judge yourself, but not to condemn. Babasahin ko po yan later. You need to judge yourself for you not to experience consequences. Babasahin ko po yan later. Dapat po tayo matapos. James 5:14-16. Pwede bang palapitin ko na rito ang mga awit? Prepare na kayo dito habang kayo nakikinig. Nasa understanding po tayo, ayaw ko po kayo madistra, kaya ako hindi po muna nagsasalita habang may naglalakad. Topic po natin ay understanding, kaunawaan. So, kailangan walang distraction. Wala. Kita po natin kanina, the enemy is nudging kapag may distraction. Forgiveness and healing complement each other. James 5:14-16. Are any of you sick? You should call for the elders of the church to come and pray over you. Tawagin mo yung mga AGL mo, anointed group leader, the pastors. Anoint them with oil in the name of the Lord. Such a prayer offered in faith will heal the sick and the Lord will make you well. Tingnan nyo magpakumbaba ka. Humanap ka na magpe-pray sa'yo. At ikaw ay gagaling. Dahil sa faith. And if you have committed any sins, compliment po yung kagalingan at yung pagpapatawad. If you have committed any sins, you will be forgiven. Again, sinabi ko po kanina, bayad ng kasalanan natin, bakit kailangan humingi ng tawad? Yan ay para sa iyo, para sa akin. Para ano? Magpakumbaba. Bakit? Si Christ, nagpakumbaba. Si Lord, after sa ating karakter, huwag mo itatanggi ang kasalanan ginawa mo. Why? Pag hindi mo i-judge ang sarili mo, you will be judged and you will face consequences. Papakita ko po sa inyo mamaya sa Bible. Sabi rito, if you have committed any sins, you will be forgiven. Confess your sins to each other. Kung saan ka nagkamali, sabihin mo, nagkamali ako. Sorry. Sorry po, leader. Halimbawa, nakaharap ka, nagme-meeting. Alam mo, sa sarili mong nagkamali ka, ako po yun. Nagkamali po ako, hindi po ako nakapagpasa ako sa aking leader. And God will gonna promote you. Sinong gusto ma-promote? Didideklara ako sa harap ng naririto, ay mapopromote, ipopromote ka dahil ikaw ay mapagpakumbaba. Marunong kang umamin sa iyong pagkakamali. Marunong kang magpatawad. Pumalakpak sa Panginoong gustong i-promote ni Lord. Yan po ang prinsipyo ng Biblia. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. Kaya we need to live a godly life. Eh, paano nga yun? We need the Holy Spirit. We need to talk. We need to surrender. We need to have a deeper relationship with the Holy Spirit. 1 John 3:9. Pakibasa po. Those who have been born into God's family do not make a practice sinning. Because God's life is in them, so they can't
They can't keep on sinning because they are children of God. Ang nasa Panginoon, tunay na born again, ikaw yun at ako yun, mga nasa online. Tayo daw na nasa Panginoon, isang tunay na born again, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil tayo mga tunay na anak ng Diyos, bumalakpak ang mga tunay na anak ng Diyos. Ang linaw, hindi na. Basahin ko sa Tagalog. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. Wow! At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. At dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ha? Sabi ko, oo nga, no? Noong pa naman alam natin, hindi lahat ay anak ng Diyos eh. Nilikha lahat ng Diyos, pero hindi lahat ay anak ng Diyos. Pag hindi daw anak ng Diyos, ay anak ng nanay at tatay mo, hindi nakalagay. Anak na? Parang ayaw nyo sabihin. Ba't naman? Ayaw nyo sabihin, nakalagay. Basa. 1, 2, 3, go. Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan dahil ang katangian ng Diyos ay nasa kanya na. At dahil nga ang Diyos ay kanyang ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan. Pumalakpak ang Diyos ang ama niya. Hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Sadya naman because of the Holy Spirit. Ito ang maganda. Ito po ang maganda. Kanina ko po ito inian. Kaya sabi ko rito, paki-add nito. 1 Corinthians 11:29. Ito po'y during Holy Communion na sinabi ni Christ. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom, ito po'y si Christ Himself ang nagsasalita. Nang hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon na nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Wala ritong makakaranas ng ganyan. Nagdadala ng kaparusahan. Bakit? Bago tayo haharap sa communion, magpapatawad. Ihingi ng tawad. Why? Tingnan ang ganda. Sabay-sabay tayong magbasa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom nito nang hindi pinapahalaga ng katawan ng Panginoon, nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. Ito nga ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang may hina at may sakit. Ang ilan ay namatay. Ngunit kung susuriin natin ang ating sarili kung tama o mali ba ang ating mga ginawa, hindi tayo parurusahan. Anong ibig sabihin ng susuriin? I-judge. We need to judge ourselves. Hindi na tayo husgahan. Ngunit, sabay-sabay ulit tayo, ngunit kung susuriin natin ang ating sarili kung tama o mali ba ang ating ginawa, hindi tayo parurusahan ng Diyos. Yung kasalanan mo na iningi mo ng tawad, I believe, i-judge mo na ang sarili mo dahil inamin mo, Lord, mali ako. Asawa ko, mali ako. Anak ko, mali ako. I take the responsibility. Lord, forgive me. Lord, baguhin mo ko. May consequence pa kaya yan? Anong sabi? Hindi na tayo? Wow! Sino ngayon, simula sa araw na ito, lagi ka nang hihingi ng tawad sa bawat pagkakamali mo sa iyong ginawa ng pagkakamali dahil hindi ka na makakaranas ng consequences. Masaya ba tayo doon? Sila na may sabi. Susuriin natin. Iyan po ay sa English, you will judge yourself. And you will not experience. Ito pa. Yan. Sunod mo. May kasunod pa. Kung tayo man ay pinarurusahan ng Diyos, dinidisiplina na niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama ng mga tao sa mundo. Makinig kayo. Yung mga taong napaparusahan for discipline, dinidisiplina para aminin, mali siya. Ba't may nangyayaring, ba't ito hindi pa nagaling? Self-examination. Meron kang pagkukulang na kailangan mong i-confess.
When you examine yourself and you renounce ano man yung pagkakamali mo, mga nasabi mo, naisip mo, sa against sa others, nagawa mo sa iba, iyong ikinumpisal, iyong sinabi, ako'y may ginawa sa iyo, ako'y ganito, o sa Lord, hindi ka na parurusahan, pakagaya ng mga taong nasa mundo. Sino rito ang naniniwala, sakit karamdaman ay gagaling dahil ikaw ay may pusong humihingi ng tawad? Self-examination. Examine yourself. Gaano ka katakaw? Hindi naman sa pagkain lang. Katakaw. Manood ng mga panoorin. Gaano ka? I must not. Only the Holy Spirit speak to your heart. Self-examination. Paano mo ginagamit ang oras? You need to repent. And God will gonna set you free. Kailan? Ngayon na. Sabi mo, Lord, ngayon na. So, examination. Kaya bago umanap sa communion, yan po lagi, para daw hindi tayo i-judge. Kasi ginudge mo na ang sarili mo eh. Ako ang mali. Di ba judge yun? Pag judge yun eh, tinatanggap ko, yes, nagkamali ako. Pero yung pagharap sa husgado eh, hindi, yan ang mali. Ay siya. Eh pag napatunayan ikaw ay may consequences, tama. Pero ikaw at ako, pag umaamin, walang consequences, palapakan natin si Lord. Yan ang understanding. Nakikinig mabuti. Kaya rin po kanina kumain natin, kaninang umaga ko nilagay. Kung ipagtatapat natin, basa po, matatapos na ako. Ngunit, 1 John 1:9, ngunit kung ipagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin niya ang ating mga kasalanan, lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Sumagot si Jesus. May nagtanong, Lord, itong nangyari dito. Tingnan natin ha, basahin mo na, John 9:3. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya. O ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya huwag kayo magkukundi na, turo ni Reb. Kaya kayo nagkakagayan siguro ang iyong negosyo, ang iyong buhay, ay siguro yung makasalanan. Shh! Huwag mo namang kuhanin ang part ni Lord. Wala ritong husgador. Hayaan mo si Holy Spirit ang mangusap. Dahil lahat kayo nakinig. Amen. Dito may sitwasyon, walang kinalaman ng magulang. Walang kinalaman ng kasalanan. Padalwa pa, kay Lazaro. Nang mabalitaan ito ni Jesus, sinabi niya, ang sakit na ito hindi tungo sa kamatayan. Nagkasakit siya upang maparangalan ang Diyos. At sa pamagitan niya, ay maparangalan din ang anak ng Diyos. Kay Lazaro yun. Patatlo. Si Job. Si Job ay mabuti. Ay nagkaroon ng mga piksa. Nandiyan pa kayo? Kaya wag kayo, sabihin mo, wala rin itong husgador. Wag kang husga. Wag mo sabihin na, magsisika na. Kaya ako nagkakagay. Hayaan mo siya makipag-usap kay Lord. Hello. Pero ngayon na ang simula para kausapin kayo ni Lord. Ang sakit ba, ikalooban ng Lord? Hindi. Bakit nagkakasakit? Part of discipline. Pinahintulot ni Lord para disiplina ka. Para magpakumbaba ka. Magpatawad ka. Magbago. Disiplina ni Lord ang kanyang minamahal. Part of discipline. Pero hindi para pahirapan. Siya nga ang healer. Hello. During the process ng iyong healing, kailangan aminin mo ang pagkakamali at magpabago. Patatlo. Pagkatapos, itong si Job, maipanalangin. Basa po. Pagkatapos may panalangin ni Job, ang kanyang mga kaibigan, muli siyang pinaunlad ng Panginoon, dinoble pa niya ang dating kayamanan. Si Job ay hindi nagkasala sa paningin ng Panginoon. Siya ay matuwid, pero siya ay nagkapisa-pisa. Pero yun ay parang maparangal ang Lord. At nung time of suffering, ipinag-pray niya ang kanyang mga kaibigan bago dumating ang dobleng blessing. Sino rito? Yung mga kaibigan ka, ipagpe-pray mo. Kagalit mo, ipagpe-pray mo. Speak blessing. Pero first, patawarin mo ang sarili mo as the team
worship God, bago kayo mag-worship, stand up your feet, inaamin mo bang ikaw ay may pagkukulang? Nagkakamali ang iyong isip. Close your eyes. Sige, aminin mo na lahat yan sa Lord. God will gonna move in your life. God will gonna heal you. Naniniwala ka ba? Kalakip ng kasalanan ang sakit karamdaman. Pero yan yung parehong pinatawad. Makinig kayo mabuti. Noon, during the hindi ko ito nasabi kanina, during the New Testament, makinig kayo mabuti, habol ang mga tao kay Jesus. Malinaw sa kanilang si Jesus ay nagpapagaling. Pero nakakalungkot. Yung mga humahabol, ang iba sa kanila hindi naniniwalang si Jesus is Savior and Lord. Sa panahon natin ngayon, naniniwala naman ang mga tao. Marami naman naniniwala si Jesus ay Lord and Savior, pero hindi. Ito na naman nakaligtaan ngayon. Dahil maraming mga doktor, maraming mga medicine, iba't iba, ito, herbal, dumami ng dumami. Kung noong panahon noon ay habol kay Jesus para magpagaling, para gumaling, ang nakaligtaan nila ay gawing Savior. Ngayon naman, ginagawa namang Savior si Lord. Mga Kristiyano ginagawang Savior, pero dahil sa dami ng herbal, nakakalimutan na sometimes ng Kristiyano si Christ. Binayaran niya ang karamdaman. Kung tayo magpapakumbaba, pwede niya tayong pagalingin ng walang kinalaman ng mga gamot. Ginawa niya yan sa akin several times. Ginawa niya yan, pati sa aking mga anak. God is the God of yesterday, today, and forever. Sino rito ang gusto mong may pakilala mo ang Panginoon ay tunay na nagpapagaling at siya talagang manggagamot? Close your eyes. Close. Bago ka umawit, magpatawad ka. Patawarin mo sarili mo. Patawarin mong iba. Aminin mong iyong pagkukulang. Hindi lang naman karamdaman ang paghagalingin. Holistic si Lord. Palalayain ka niya. At kung buong family, kailangan lumuhod. Kung may nangyayari, problema, gawin. I remember ang isa kong ipinag-pray, yun lang ang pinagawa ng Lord, buong pamilya luhod. Dumaloy ang himala ng kalayaan. Kapatid, concern si Lord sa karakter natin. Ayaw niya may sakit tayo. Alsin ang katakawan. Self-control ang kailangan. Matuto ka rin namang mag-fasting. Sige, hingi tayo ng tawad kay Lord. Lord, naririto ang iyong mga anak. Patuloy o ganda nagpapakumbaba. Lord, ito ang gusto mo sa bawat isa sa amin. Masubukan mo kami, Panginoon, na nagpapakumbaba. Ikaw ay perfect, holy. Wala kami pwedeng imula sa'yo. Kami, Lord, na may pagkukulang. Perfect kayo, Lord. Perfect God. Gusto mo sa amin, Panginoon, mabuhay ng ganap at kasiya-siya. Mabuhay kaming masaya. Ligtas sa aksidente, ligtas sa gawa ng kaaway. Lord, salamat. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Our Lord and Savior and Healer. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name
po sa amin na kayo'y holy. Dahil kayo holy, kayo perfect. O Diyos, kayo banal. Wala kami pwedeng ipula sa'yo. Wala kami pwedeng i-complain sa'yo. Hindi kayo nagkakamali. You remain sitting on the throne. Mahal na mahal mo kami. Ang gusto mo sa amin, Panginoon, ay makasama dyan sa iyong kaharian sa langit pagkaalis namin sa lupa. Salamat in your perfectness, Lord God. Nakakalapit pa rin kami sa iyo. Magkamit kami hindi perfect, pero sinuutan mo kami ng robe of righteousness. Alam po namin yun. Salamat. At naririto, banal na Diyos, dahil sa iyong salita, mahalaga talagang kaunawaan. Napakahalaga na sa pakikinig na iyong mensahe ay taglay namin ang karunungan, ang kaunawaan, manatiling bukas ang aming mga puso at isipan, ang aming mga mata of understanding, the eyes of our understanding, be enlightened, O God, as we read, as we hear your message, at doon kami mababago. Salamat, malinaw po sa amin ang katotohanan, Panginoong Diyos. Kami nilikha mo hindi para parusahan, hindi para pahirapan. As a matter of fact, meron mang pumasok na kasalanan na ang bungay kamatayan at in between in between, oh God, hallelujah, sakit karamdaman, ikaw na may bumaba sa lupa, nag-alay ng buhay para kami ay tubusin sa kasalanan, tubusin sa sakit karamdaman, tubusin sa kahirapan. Napakabuti mo, Lord Jesus. Sobrang buti mo. Salamat po. Ang purpose mo, Panginoon, bago kami mag-partake ng communion, para kami manatili, Panginoong, may buhay na ganang pagkasiya-siya, siya sa atin namin ang aming mga sarili. Hindi lang before partaking the communion, daily, Lord God. Yes, ang totoo kami pinatawad na. Nilinis mo na kami sa aming mga kasalanan, pero you are after our character. Gusto mo kami mabago. Ang nagpapatuloy sa kasalanan ay hindi tunay na anak ng Diyos. Pero mga narito kami, O God, manginasa online mga tunay na anak mo. Hindi lang mo pinagkapili-pili mo, Lord. At kayo, God, ay nananan sa amin. At sakit karamdaman ngayon, idinideklara ko dahil ang mga naririto sa lahat ng nagpakumbaba. Taas mo yung kamay kung ikaw ay nagpapakumbaba at nagsisisi. Ikaw ay nagpapatawad, Father, in Jesus' name. Kita mo ang buhay ng bawat isang nagsisisi, nagpapakumbaba, taking the responsibility. Ngayon, dinideklara ko ang sinabi mo, Panginoon, hindi mo na parurusahan. Kung may sakit karamdaman man, dahil sila'y nagpatawad ng kanilang sarili, nagpatawad sa iba, humingi ng tawad sa iyo sa mga pagkakamali, maging pagkakamali sa kapwa. Panginoong Diyos, ang sinabi mo, hindi mo parurusahan kagaya ng mga taong makamundo. Ang mga naririto, idinideklara ko ang tunay na kalayaan from this day on forward. Tunay na kalayaan sa sakit karamdaman, tunay na kalayaan sa kasalanan, tunay na kalayaan sa anumang sumpa, tunay na kalayaan sa kahirapan, tunay na kalayaan sa anumang uri ng problema. In the name of Jesus, in the name of Jesus, I decree and declare the power of the cross. I decree and declare the power and manifestation of the blood of Jesus. I decree and declare ang kaunawaan, Panginoon, na binayaran mo ang aming mga kasalanan, maging ang aming sakit karamdaman, ito'y bayad na at sa latay mo, Jesus, kami gumaling. Ito may mga negosyo, maunlad ng negosyo, ang promotion sa trabaho, Panginoon, dahil inaako namin ang aming mga pagkakamali at hiningi ng tawad sa iyo at nagpapabago, kaya Panginoon, hallelujah, idinideklara ko in your presence ang sinabi mo, pumunta kayo, Lord Jesus, sa lupa upang bigyan ng buhay na ganap at kasiya-siya. Gumaling ka, katawan. Gumaling ka, katawang lupa. Gumaling ka, templo ng Diyos. Gumaling ka sa anumang sakit karamdaman sa mga nasa online at mga naririto, sapagkat ang nasabi ay nasabi na sa latay mo, Kristo Jesus. Kami gumaling, kami pinayaran mo sa kasalanan. Kaya Lord, we claim the freedom at magagamit mo ang buhay namin. Taglay ang divine knowledge, wisdom, and understanding, my Lord. At ikaw ay mapaparangalan. Mapaparangalan ka, Lord.
sa buhay at pamilya ng bawat isa. Pumalakpak ang nagsasabing, mapaparangalan si Lord. Sabihin natin, mapaparangalan ka, Lord. Salamat sa kagalingan, sa kalayaan. Salamat sa masaganang buhay na masaya. In Jesus' name,